Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Luna. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Prostamen, the 3-in-1 supplement for men's health. Wala nang lalabas, ha? Wala nang lalabas. Lecture na ni Professor Gary. Oras natin, itong minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Prof? Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. At ang ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol po sa hernia na tinatawag. Ito ay kilala sa Tagalog na luslos. Ang napansin ko, karamihan po sa mga nakikinig at na mga nagpupunta sa klinik, pag sinabing luslos, ang nasa isip lamang nila ay mga lalaki lamang ang pwede magkaroon. Hindi na alam ko eh. Mali nga eh. Kasi ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng luslos, walang kinalaman dun sa sinasabi mo kanina na bayag. Walang kinalaman yun. It so happen na pag sinabi nating luslos, para mas madaling paliwanag sa layman, may isang parte ng inyong katawan na dapat nandun sa isang lugar lamang na pumapasok sa ibang lugar. Dahil sa kahinaan ng pader na nagbabantay para hindi ito makalampas dun sa kanyang boundary. So, sa simpleng paliwanag, ang bituka ay dapat nandun lang yan sa area ng ating abdominal area. Sa anumang dahilan, ito'y pwedeng pumapasok pailalim papunta sa singit ng isang babae o ng isang lalaki. Pag sa lalaki, kadalasan ng daing yan, mayroong nakaumbok sa kanyang singit at napansin niya na sumasakit papuntang bayag. Papuntang scrotum. Okay. At itong nakaumbok na to sa may singit, ang tawag sa English dun sa singit, groin. G-R-O-I-N. Groin. Hita, tapos singit, then yung inyong puson, di ba? So dun sa may singit na yon, ang tawag dun, may inguinal canal. So pag sinabing may inguinal hernia, ang pinag-uusapan yung singit. Sa anumang dahilan, maaaring pinanganak na mahina ang kanyang mga muscle na pwedeng sa pagbuhat ng mabigat, sa pag-ire, sa pagmatagalan na pagtayo o paglalakad, sa pagtatatalon, maaaring itong muscle na mahina na ito na nagsusupport sa ating bituka ay humina at doon pumapasok ang inyong bituka papuntang singit. Doon sa inguinal canal na tinatawag, yung tawag inguinal hernia. Pwedeng mangyari sa babae, pwede rin mangyari sa lalaki. Kadalasan sa lalaki, pag nangyari ang luslos, may kinalaman sa kanyang singit, kadalasan sa kanyang kaliwang singit. Ang babae, kadalasan naman sa kanan singit. So doon pa lang, masasabi mo, bakit nga sa kanan? Bakit sa kaliwa? Sa anumang dahilan, hindi mapaliwanag, pero may mga haka-haka na ang kidney naman natin, hindi rin pantay. Ang itlog ng lalaki, hindi rin pantay. Mas mababa ang kaliwa. So, kayo mga misis, tingnan nyo po. Kung meron kayong mga bukol sa singit nyo, pwede kayo may luslos din. Bakit? Kala ko, nasabit na naman ako, no? Hindi. Maingat ka talaga. Maingat ako. Ulitin ko ulit. Kayo mga misis, tingnan nyo po, o kaya pakiramdaman nyo, ang inyong singit. Baka meron sa inyong kanan bandang singit na bumubukol, ito po'y posibleng luslos. So, meron din luslos sa babae. Walang kinalaman yung sinasabi mong bayag. Wala hong mali siya, baka naman natatawa yung mga bastos sa inyo. Bayag, sa English ang tawag scrotum. Walang pinagkaiba yan sa bag. 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 Okay. Bag. Na linalagyan mo ng laman. Nagkataon, ang laman ng bag na yan, itlog. Okay. Ngayon, yung lumalaki doon, na sumasakit sa may bayag nyo, ay hindi po yung itlog. Ang sumasakit yung bituka na pumapasok doon sa loob. Okay. Kaya ang ginagawa, para mawala yan, ang isang advice ng doktor, huwag tatalon, huwag masyado magbuhat na mabigat, huwag iiris sa pagdumi. Pwede rin na yung luslos bumaba dahil sa yung bituka mo pumapasok doon sa singit. So, hindi pwedeng matagal nakatayo, hindi pwedeng matagal naglalakad. Kawawa naman ang mga sales lady. Well, yun na nga. Sabi, pwede sila magkalustos? Posible. Tapos kung nagbubuhat na mabigat. Mga
Kaya nga sinasabi, di ba, mag-supporter mga lalaki. Oo. Ang purpose naman ng supporter, para na mapigilan lang yung bandang pagbaba dito sa may, bayan. So, yung sinasabi ng luslos sa kakatalo ng basketball, hindi naman totoong magkakaluslos ka. Ay sabi, kakain mo lang tapos nagtatalong ka, baka Appendicitis. Hindi rin totoo yun. Hindi rin pala totoo yun. Nagkakaroon ng appendicitis dahil sa infeksyon. Kaya nga may itis sa dulo dahil may infeksyon. Eh kung ikaw ba kumain, tumalong ka ng tumalong, magkakaroon ka ba ng appendicitis? Hindi. Pwede ka magkaroon ng other problem like hindi natunawan, hindi mga ganon, abdominal pain, muscle pain, pero hindi appendicitis. So, mahalaga pong intindihin natin na unang-una, once na may luslos, hindi naman agad-agad inoperahan. Pwedeng i-modify mo ng konti yung kanyang pagbubuhat, yung kanyang, may tamang pagbuhat, partner, Oo nga eh. No? Halimbawa, meron tayong planggana dyan. O kaya, isang sakong bigas. 50 kilos, for example, o kaya 25 kilos lang. Pag binubuhat niyo yan, hindi po kayo yuyuko. Yuyuko. Ang tuhod nyo, ang itutupi nyo. Tapos bababa nyo pati yung puwet nyo. So, yung maling buhat, yung nakadiretso ka nakatayo, biglang yumuko ka, nag-bend ka, napayuko, then binuhat mo, na yung paa mo nakadiretso. Doon nagkakaroon ng injury sa likod. At the same time, malaking tsansa na yung maling paghinga during weightlifting, yung mga nag-weights, yung mga nagpapalaki ng katawan, may tamang pag-inhale, exhale yan. Pag mali ang hinga mo, bumuhat ka ng mabigat at nagkamali yung pag-inhale, exhale mo, pwedeng mag-cause ng abdominal lang yan pressure, na pwede mag-cause ng mga ganyang problema. So, hindi lang mga matatanda ang nagkakaroon ng luslos, pwede rin sa bata. Pwede rin yan. So, may mga batang inooperahan, less than 10 years old. Bagamat hanggang tumatanda ang isang tao, common sa mga lalaki, pag 50 pataas, mas humihina ang kanyang muscle. Natural yun, part of aging. At tapos ang trabaho niya, magbuhat pa, magkarga ng kung ano-ano, pwedeng ma-aggravate mo o ma-trigger mo yung pagkakaroon ng luslos. The only solution, kung talagang mandyan na, may nakabukol, ang ginagawa ng iba, pinapahiga, lagyan mo ng una ng puwet mo. Nahalagyan ng una ng puwet? Tataas yung puwet ng gano'n para yung bitukang pumapasok doon sa may singit, unti-unti bumababa yun. Nare-retract pa yan. Pero once na nagkaroon ng strangulation, ibig sabihin ng strangulation, di parang sinakal-sakal, nagkabuhol-buhol, yung bituka, pwedeng automatic na hindi na makadumi yung pasyente at emergency operation, lalo na pagka ang bituka nagkabuhol-buhol, pwedeng mag-cause ng gangrene o pag-iitim noon o pagkabulok noon. So, pag ganun, emergency operation. So, usually, ang ina-advise sa pasyente, kung may luslus ka at hindi na nawawala, ibig sabihin, everyday nandiyan nakaumbok na, maski nakahiga ka, nakataas ang puwet mo, meron ka pa rin bukol dyan, candidate na for operation yon dahil napakasakit yan. Napakasakit. Operation naman ang tawag herniorrhaphy. Ibig sabihin, walang tinatanggal kasi pag mayroon salitang dulong tectomy, for example, appendectomy, cholecystectomy, ibig sabihin niya may tinatanggal ka. Ito, wala kang operang tatanggalin. Ang tawag rhaphy, no? Ibig sabihin herniorrhaphy kasi repair lang. Meaning, kung meron kang tela dyan na manipis na yung area, alam mo ba mga t-shirt, sa kakalaban nyo, luminipis yung isang particular area Ang gagawin, yung area na manipis na yun, tatahiin para tumibay. Para hindi na pumunta doon yung bituka at pumasok ulit papunta doon sa may singit, papunta sa may itlog ng lalaki. Eh, yung babae, wala naman scrotum. Paano? Hanggang doon lang sa may umbok, sa may side ng kanyang singit. Hanggang doon lang, pero may pain. Maglakad ka, masakit. Magtayo ka, matagal, masakit. So, candidate din for operation. Ang tawag doon, inguinal hernia. Pero may iba pang hernia. Nakakita ka na ba ng lalaking tomador na umiinom, ang laki-laki ng tiyan, tapos nakataas yung damit ng ganyan, makita mo yung kanyang pusod. Iba yung pusod. Pusod kung saan mo nilalagyan ng 25. Tsaka yung umbilical cord, Yun, pusod. Makita mo, parang may labas nakaluwa. Ang tawag din doon, luslos. Luslos din yun. Ang tawag doon, umbilical hernia. Umbilical hernia naman. Walang namamatay doon, pero for cosmetic reason, pangit, inooperahan din yan, rini-repair. Talaga? Buntis na babae, malapit na mga anak. Yan, sige, so. Mapapansin mo ang tiyan, lumalabas din yung puso.
Matignan nga mamaya. That is umbilical hernia. Pero sa ganong kaso, because of the abdominal pressure dala ng pagbubuntis, lumuluwa. Once na nanganak na, nawawala na. Bumabalik na sa dati. Pero yung mga lalaki, lalo na yung mga naoperahan na sanggol pa lang, hindi maganda yung pagkaputol ng kanyang pusod. Minsan, makita mo, bata pa lang, nakaluwa na yung pusod. Meron akong alam na gano'n. Rini-repair yan through another operation. Pero di naman mag-cause ng complication. Hindi naman. So, yan ang umbilical hernia. May isa pa. Ano pa? Yung tinatawag na hiatal hernia. Hiatal. Ang spelling H-I-A-T-A-L. Hiatal. Okay. From the word hiatus. H-I-A-T-U-S. Ang ibig sabihin ng hiatus, yung nagko-connect ng inyong esophagus, yung daanan ng pagkain, saka yung inyong stomach, meron yung tinatawag na diaphragm. Yung diaphragm, yan yung sa ating paghinga, umakit babay. Di ba, pag huminga ka malalim, gumaganon? Ang muscle natin sa paghinga, ang tawag diaphragm. So, yung esophagus, yung tube kung saan tayo kumakain, papuntang stomach, ang namamagitan dyan, yung diaphragm. Okay. So, kung saan may opening, pumapasok na yung esophagus. Sa anumang dahilan na naman, mahina yung muscle between that, kaya nagkakaroon naman ng hiatal hernia. Ang pwedeng maramdaman ng pasyente, palagi may kabag, sinisikmura, palagi naninigas ang tiyan, mas mataba yung pasyente, mas lalong nahihirapan sa mga symptoms niyan. Bagamat karamihan hindi inoperahan, sa mga taong matindi yung kanilang nararamdaman, dulot nitong tinatawag na hiatal hernia, inoperahan din yan, rini-repair. So, surgical lahat yan. Walang gamot na iniinom, walang supplement, walang pamahid na pwedeng inumin o itapal, nawawala ang luslos. So, yung nag-text po kung ano, ang food supplement para sa luslos, sorry, wala po. Pero sabi dito sa tinawag sa atin, sa probinsya ng nila, yung umbilical hernia, bigkis ang pinanggagamot sa kapiso. Yan. Ay, hindi. yung big kiss sa kapiso, parang meron kang, isipin mo na lang na meron kang sipon. Yung sipon mo, lumolobo. So, ang purpose lang ng big kiss, hawakan ng ganyan para hindi lumobo. Pero pag inalis mo yung big kiss, lalaki ulit. Wala ko maisip eh. Pwede na ba yan? Naintindihan mo na yan, ha? So, pinipigilan lang niya, pero alisin mo, andyan ulit. So, hindi pa rin yun ang gamot. Okay? Pagbabalik kami mga kaibigan, makalipas po ang ilang paalala. Ang bahaging ito